Anong pinapagawa sa'yo? Gubat tsaka nagtatal. Oh my God! Oh my goodness. Hello mga stories. Welcome back sa isa na namang content dito sa ating channel about stories. Mga stories, no? Ito ang klase ng video na hindi dapat binabaliwala. Especially sa mga magulang or guardians, okay? Diretsahan tayo Kung maliit pa ang anak mo at hindi pa marunong umitindi ng danger, okay? Huwag mo siyang pabayaan maglaro online ng solo. Period. No erase. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ngayon itong post ni Ma'am Sheila Nangkilo tungkol sa pag-delete niya ng Roblox ng anak niya matapos sabihin ng bata na may task daw sa laro na magbubad na at tumalon. Oh my goodness. So, at malinaw hindi ito simpleng paninira sa sa Roblox. Ang punto rito ay child safety, online influence, at parental supervision. Kasi sa panahon ngayon mga stores, hindi sapat ang laro lang naman yan Minsan dyan magsisimula ang mas seryosong problema dito. So, ngayon basta panoorin natin itong video But first, basahin natin itong post nito yung galing ito kay Ma'am Sheila. Sabi niya dito, deleted na ang Roblox ni Shanks. Just want to share this for Roblox awareness po. Hashtag awareness, hashtag Roblox, hashtag deleted, hashtag parents. So, ngayon, panoorin natin saglit. Ito yung itong video na to galing ito kay Ma'am Sheila. So, nakaka-alarma ito mga stories ito. Wait na. So, nag-playing nga. Ito na. Naghubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad ng short mo? Bakit? Napatas sa akin. Ha? Napatas. Task mo. Saan mo task? Roblox. Sa Roblox? So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo? Gubat tsaka nagtatal. Huhubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpatask sa'yo? Sino? Si James. Si James. James. Ano nakalagay? James 489. James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari? Shopee tsaka next day. Oh my God! Oh my goodness! Oh my God! Kasi para sa bata, hindi niya nakikita ang danger At naiintindihan niya lang na parang mission lang siya sa game. Reward system ang nasa isip niya. May trophy, may next stage, may progression. At dito, gusto kong bigyan ng credit yan kay Mami. Okay, hindi siya magnagwala, hindi siya pinaya ang bata, hindi siya sinigawan. Kinausap niya ng maayos. Pinalakas ng loob ng anak niya. At pagkatapos, inaninstall niya mismo yung Roblox app. Totoo lang, para sa akin, tamang first response yun. Okay? Tama lang yun. So, mga stories, medyo ininto ko muna kasi napaka alam mo trophy, tapos oh my goodness, this is considered as as a online predator. Talamak ang mga PDF file. Malalagay sa alanganin. Oh my goodness. Ito mga stories. Medyo ito yung opinion ko dito. Una kasi mga stories. Hindi lahat ng Roblox experience ay masama. Okay? Hindi lahat ng Roblox Pero hindi rin ako magpapa-inosente na kung walang danger sa ganitong platform. Roblox is a huge platform. Iba-iba ang games. Iba-iba ang taong nakalaro ng bata at iba-iba rin ang pwedeng ma-expose sa kanila. Kaya para sa akin, ang maling tanong is, masama ba agad ang Roblox? Pero ang tamang tanong dito ay, handa ba ang anak mo para dito? At binabantayan mo ba talaga?
Pangalawa, ito ang pinaka-red flag dito ay hindi lang yung salitang naghubad. Ang mas malalim na problema ka dito ay natuto ang bata na sumunod sa utos kapalit ng reward. Yan ang delikado dito. Kasi kapag ang bata nasanay na may nag-uutos, susunod siya, tapos may kapalit ng trophy, reward, next stage, course, achievement, madaling ma-exploit ang isip niyan. Lalo na kung bata at hindi marunong mag-filter ng tama at mali. Pangatlo, hindi natin pwedeng number one, 100 assume agad kung saan eksakto nang galing influensya na yan. Pwedeng sabihin natin sa mismong game, sa chat, sa ibang player, nanonood ng Roblox content, sa challenge o roleplay, style na ginagaya, o kahit sa ibang app na konektado sa nilalaro nila. Kaya sa akin, Master, so huwag tayong sobrang kampante sa linya. Yung anak ko, naglalaro naman sa Roblox, wala namang ganyan. Okay, good for you. Wala namang, ganun na pala eh. That's your claim. Yun yung anak mo, naglalaro na naman sa Roblox, wala naman ganyan. Okay, just good for you, just your claim. Pero ang ibig sabihin lang yan, hindi parang nangyayari sa inyo. Hindi pa sabihin na imposible na mangyari. Dapat, no? Ito tama si Mami dito, no? Tama si Ma'am Sheila, no? Hindi muna pinagalitan ng bata. Importanteng maintindihan ang mga magulang ito. Kapag ang bata natakot sa reaction mo, sa susunod hindi na yan naamin. Totoo yan. Hindi na naamin. Mas gusto ko yung ginawa niyong approach. Kalmado. Nagtatanong, pirma ang nangyari, pinaparamdam ng bata na safe siyang magsabi, saka gumawa ng aksyon. Yan ang tamang parenting sa ganitong sitwasyon. Pang-5, ito, diretsahan ko ito kung sasabihin sa inyo, no? Kung maliit pa ang anak mo, huwag mo munang bigyan ng full freedom sa online multiplayer games. O kahit anong laro pa yan, Roblox man yan, Minecraft man yan, YouTube videos man yan, kahit pambata pa ang branding yan, kahit anong bata yan, kailangan bantayan nyo. Okay? Hindi ang pangalan ng app eh. Ang punto kasi dito may internet access, may influence, may strangers, may algorithms, may recommendations, at may pwedeng hindi mo makikita. Kaya tama rin sa punto mo eh, na wala kang sinasabing bawal agad manood ng Minecraft o kung ano man. Ang sinasabi mo lang ay bantayan ang mga anak. At totoo naman yon. Ganun lang kasimple. Pangaling, isa pa, ayoko rin ang puno panic lang ang walang practical advice. Hindi sapat na delete agad, bawal na lahat, masama lahat ang online games. Hindi ganyan lang kasimple ang problema. Ang kailangan dito ay active parenting, hindi emotional reactions lang. Diba? Yan, basahin natin yung mga comments dito, mga stories. No? Yan, ito, sabi yung comment dito, sabi niya, may isang netizen na nagsasabi na, ito, a big no talaga sa Roblox. At napansin daw niya na grabe ang tantrums anak niya noon habang nilalaro yun. Kaya ang ginawa ko, binilak niya ang Roblox at nilagyan pa rin ng time limit ng ibang laro. Yes, may punto. Kasi minsan hindi lang content ang problema, pati overstimulation at screen addiction. Kahit hindi malaswa ang content dito, kung sobra ang oras at nawawala ang kontrol ng bata, problema pa rin yan. Okay? Next naman, sabi niyo itong comment, sabi niya, may nagsasabi, na parents should really be very vigilant sa pagbibigay ng access ng bata sa social media at online games. Well, agree ako dito. Kasi hindi pwedeng ibigay mo lang ng phone at tablet sa bata tapos bahala na siya. Kung bata pa yan, ikaw ang filter niya. Ikaw ang first line of defense niya. Diba? Ito. Next naman, yung isang comment, sabi, at medyo masakit pero totoo, na minsan kasalanan din ng mga matatanda kasi masyado nang maaga binibigyan ng cellphone ang mga bata. At totoo yan. Totoo yan. To some extent. Okay? Hindi ko sinasabing lahat ng magulang pabaya. Hindi ko sinasabing lahat ng magulang. Pero may responsibilidad talaga yan ng mga magulang at ang digital access sa mga bata. Okay? Kung alam mong hindi pa niya kaya magdesisyon
para sa sarili niya online, bakit mo iiwan na pang-adult na siya sa internet? Ito, sabi niya ito, may netizen na nagtanong, paano nangyari yan? Wala naman chat o voice feature ng Roblox, curious lang. Well, it's a good question, mga stories. Tama, good questions. Ang sagot ko dito huwag tayo masyadong makulong sa technical detail na may chat ba o wala. Okay? Ang mas importante kasi dito ay may nangyaring impluwensya sa bata. At posibleng kasi nanggaling yung ay in-game interaction, outside content, ibang app, okay? Na pananood, imitation, o ibang player/community environment. Minsan nga napupunta sa sa chat na yan. Basta yan sa mga sa chat, yung mga outside na platform. So sa focus hindi dapat ang focus hindi dapat na mapapatunayan ba natin ang eksaktong button na ginamit. Ang focus kasi dapat dito paano natin mapoprotektahan ang bata. Next, susunod, ito yung comment. Sabi niya, may nagsabi nagsabi na anak daw niya, nakatulong pa ang Roblox sa spelling at wala naman silang na-experience na ganito. Fair naman yun. Fair naman yun. Hindi ko rin i-deny na mga bata talaga may natutunan sa games. Vocabulary, problem solving, creativity, coordination. Okay. Pero ito ang diretsang sagot ko dito. Ang good side ng app ay hindi automatic na safe na ito nang walang bantay. Okay? At pwede itong makatulong. Okay? At pwede rin makasama. Okay? Depende sa age ng bata, sa content, sa settings, at saka sa supervision. Next naman, sabi niya, may nagsasabi na nakakaalama ito, lalo na sa mga tahimik na ng bata ang hindi nag-open up. Yes, sobrang totoo yan. Kasi isipin niyo, buti itong bata nasa video nakapagsabi. Paano yung ibang bata sumusunod lang pero hindi nagsasalita? Doon mas lalong delikado. Kaya sobrang importante na may open communication sa bahay. Okay? Kaya ang ko dito, ito masasabi ko lang dito. Ito para sa akin, hindi ito simpleng Roblox issue lang ito, mga stories, Mas malaking usapan ito ang digital parenting, child safety, screen supervision, at tamang paggabay sa bata. At kung gusto nyo maging practical, okay, ito ang straight na advice ko dito. Huwag hayaan ang bata na maglaro na mag-isa sa kwarto. Mas okay sa common area. Lalo na sa living room. Ganun. Kumbaga sa sala. Ganyan. Tapos limitahan nyo ang screen time. Di porket timing ang bata, okay na. Minsan timing dahil lulubog na ang screen. Okay? Yung privacy settings, chat settings, saka friend request, wag i-auto accept ng strangers, diba? Po, ito. Tapos, turuan ng mga bata ng mga body safety rule, okay? Sabihin na malina na walang game at walang tao online na may karapatan pagawa sa'yo ng paghubad, papasin ng picture o secret task. Okay? Number 5, sasabihin ng bata, okay lang magsumbong. At kapag nagsumbong siya, huwag agad pagalitan. Makinig muna. Okay? Makinig muna yun. Number 6, kapag may kakaibang behavior, huwag i-dismiss. Okay? Kung biglang maghuhuba, sumunod sa kanilang challenge o may tinatago habang naglalaro, red flag na. Kung hindi pa ready ang bata, alisin muna ang app. Okay? Hindi kabawasan ng pagiging magulang ang paghihigpit, okay? Minsan, yun ang pinaka-responsableng desisyon. At sa isa pa, mga stories, huwag tayong mag-hunting ng tao o account based lang sa isang viral clip. Okay? Ang focus natin dito ay awareness, reporting, prevention, at yung protection ng bata. Okay? So, yes, para sa akin, mga stories. So, yes ako. Tama ang ginawa ni Ma'am Sheila na i-delete ang Roblox ng anak niya. Hindi dahil lahat ng Roblox masama. Okay? Kundi dahil sa sitwasyon yon. Mas importante ang safety kaysa entertainment. Okay? So,
yun lang ang masabi ko dito mga stores. No? Kung magulang kayo, tito, tita, kuya, ate, i-share nyo ito. Okay? Hindi para magkalat ng takot. Ito ay para magkalat ng awareness. Okay? At tandaan nyo mga stories, no? Wala akong sinasabi ng bawal agad ang bawat laro. Okay? Wala akong sinasabi ito. Ang sinasabi ko lang dito, bantayan ninyo ang mga anak nyo. Okay? Ganun lang kasimple. Kung gusto niyo mga ganitong real talk, opinionated, at straight to the point yung mga komentaryo sa akin, huwag kalimutan na like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a great day, stories. Bye!